Angelica Panganiban may kakaibang sakit. Weird na feeling talaga doon. In pain, iyak ako ng iyak. Dinala ako ni Greg sa Asian Hospital sa ortho doctor. So, Kaya grabe pala ang pinagdaan ng sakit ng actress sa hips na nagumpisa nung nagbuntis siya nasa ika-6th month ng kanyang pregnancy. Sa sobrang sakit na nararamdaman dahil sa kanyang karamdaman ay napapaiyak na lang si Angelica Panganiban. Nagkaroon ng bone condition ang kapamilya actress at celebrity mom na tinatawag na avascular necrosis na nagsimula raw noong nakaraang taon. Pagkapanganak ay hindi umano napansin ni Angelica ang kanyang mga sakit dala ng excitement sa pagkakaroon ng baby na si Amila Sabin. Subalit nang magbakasyon sa Palawan nitong taong ito ay muling naramdaman ni Angelica ang matinding pananakit ng balakang at binti na umabot pa sa puntong halos hindi na siya makalakad at makagalaw. Ang avascular necrosis ay pagkamatay ng tissue ng buto dahil sa kakulangan ng supply ng dugo. Tinatawag din itong osteoporosis, na maaaring humantong sa maliliit na pagkasira ng buto at maging sanhi ng pagkamatay nito. Sinabi ni Angelica na nagsimula raw siyang makaramdam ng sakit sa kanyang binti at balakang noong buntis pa. Matapos ang bakasyon nila sa Palawan nitong taon, nagpa-check up siya at nag-therapy pero makalipas lamang ang isang linggo ay bumalik daw ang sakit na nararamdaman niya. Nagkaroon ng isang time na talagang hindi na ako makalakad again, sobra akong in pain, iyak ako ng iyak. Dinala ako ni Greg sa Asian Hospital sa ortho doctor. Doon in-injectionan ako ng PRP platelet-rich plasma. Ito yung plasma, ito yung blood na kinukuha sa atin, tapos may ginagawa sila, like ilalagay nila sa machine. Tapos magiging ano na siya, tinatawag nila yata, kung hindi ako nagkakamali ay stem cell na siya. So ito yung ginawang gamot, nireekte na siya sa mga nerve ko dito sa hips left and right, kwento ng aktres. Pagkatapos daw nito'y bumalik sa normal ang buhay niya hanggang sa nakaramdam ulit siya ng sakit. At nang magpa-MRI na siya ay doon natuklasan na mayroon pala siyang avascular necrosis. So avascular necrosis is bone death. Namatay na yung mga bones ko sa aking balakang kaya pala hirap na akong maglakad. Talagang yung mobility ko ay hindi na sosolusyonan kahit paanong gawin kong strengthening, saad ni Angelica. Ang unang solusyon daw ay operahan siya pero nag-decide siyang idaan na lang ito sa PRP treatment. But this time nag-drill sila ng hole at in-inject nila yung PRP directly doon sa dead bone ko. Masakit ba yung procedure? Hindi ko inakala na masakit siya. Tulo ng tulo yung luha ko, para bang kahit papaano nakaramdam ako ng awa sa sarili ko na bakit ako nagkakaganito, bakit sa akin nangyari ito. Kasi ang cause ng avascular necrosis ay steroid abuse. Kung mapapansin nyo naman never naman na lumaki ang katawan ko, never akong nagka-muscle sa buong katawan ko. So hindi siya part ng lifestyle ko, hindi naman ako athlete, hindi naman ako bodybuilder or hindi siya part talaga ng buhay ko lang, hindi para mag-take ako ng steroid. So ano ang cause niya? Wala, tinatawag na malas lang talaga at nangyari siya sa akin, dagdag pa niya. Nagawa na yung procedure, nakapagpasok na sila, nilagyan nila ng plasma nang sa ganoon ay magkaroon ng regrowth at mabuhay siya ulit, magkaroon ng blood flow, patuloy pa niya. Sa kabila nito'y nananatili raw positive si Angelica na patungo na siya sa recovery. Patuloy ang pagiging positive na matatapos na yung kalbaryo dito sa nararamdaman ko dahil finally na pinpoint namin kung ano talaga ang sakit ko. So minsan I just can't believe na kumbaga at the age of 37 nagkaroon ako ng bone death, there's something dead inside me. I am hoping na mabilis din yung recovery ko at hopefully makapagtrabaho na ako next year. I will keep you posted, say pa ng aktres. Payo pa ni Angelica sa mga taong tulad niya ay dumaranas ng anumang sakit na manatiling positibo para na rin sa mga taong nagmamahal sa kanila.